Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas. Tungkol naman po sa DOJ at NBI yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw mati-take up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako nung head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So, minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings, no? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So of course, the man of the hour tomorrow